Isang malaking pahayag mula sa presidente ng SBI Holdings na si Tomoya Asakura ang nagbigay po ng bagong lakas sa pangalan ni XRP. Ang sinabi niya ay hindi simpleng komento lang, kundi isang deklarasyon na maaari pong magbago ng pananaw ng buong mundo tungkol po sa hinaharap ng digital assets. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ng SBI CEO tungkol kay XRP. Ayan, meron pong post dito si King Valex. Yan, King Valex. Sabi niya, SBI President and CEO, XRP is not just another crypto. This is the wealth transfer of our generation. Ayan. May translation po. Ito po yung actual na post dito ni Tomoya Asakura. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin yan? This is the wealth transfer of our generation. Kaya napakatindi. Kung isasalin po natin ito sa mas malinaw na paliwanag, sinabi po ng presidente ng SBI na si XRP ay hindi lang basta isang digital asset, kundi isa itong daan ng malaking paglilipat or pag-transfer ng yaman para sa ating henerasyon. Ang bigat po ng kanyang pahayag na ito ay hindi biro dahil galing po ito sa isang mataas na opisyal ng isang malakihang institution sa Japan. Kapag ang isang CEO ng ganitong kalaking kumpanya ay nagsalita ng ganito kalakas, ibig sabihin ay mayroong seryosong tiwala at pananaw sila sa potensyal ng asset na ito. Sa market impact, ang ganito pong uri ng pahayag mula sa isang malaking institution ay kadalasang nagbibigay ng bullish sentiment sa market. Posibleng umangat po ang presyo ng XRP dahil pinapalakas nito ang kumpiyansa ng mga investors. Ngayon ay paano po nakaposition si XRP sa global market? Sa nakalipas na mga taon, ang SBI Holdings ay naging isa sa mga pinakamalakas na taga-suporta ni XRP. Hindi lang ito sa salita, kundi isinama talaga nila si XRP sa kanilang mga financial services. Ang paggamit po ng digital asset na ito sa settlement at remittance ay patunay na nakikita nila ang bilis at kahusayan ni XRP. Kapag ang isang kumpanya ay diretsyong nag-i-integrate ng isang crypto sa kanilang operasyon, ito ay malaking bagay. Ibig sabihin, hindi lang ito haka-haka, kundi aktual na ginagamit sa totoong mundo. Kaya sa market impact, ang integration po ni XRP sa mga malalaking institution ay maaari pong magdulot ng long-term stability sa presyo. Kapag mas marami pang kumpanya ang sumunod sa yapak ng SBI, lalo itong magbibigay ng demand kay XRP at posibleng magdala ng price rally. Ngayon ay bakit po mas higit ang halaga ni XRP kumpara sa ibang crypto? Ang sinabi ni Asakura na si XRP ay higit pa sa speculation ay isang malaking punto. Maraming crypto projects ngayon ang nakatutok lang sa hype o sa technical na konsepto pero kulang pa sa adoption. Ang pagkakaiba po kay XRP ay mayroon na po itong aktual na gamit at sistemang pinapasukan. Ito po ang dahilan kung bakit ang pahayag ng isang CEO na katulad ni Asakura ay napakalakas. Hindi lang nila sinasabi na may potential si XRP, kundi ipinapakita po nila sa pamamagitan ng aktual na integration sa kanilang sistema. Kaya sa market impact, kung magpapatuloy po ang ganitong klase ng suporta mula sa mga institution, tataas po ang tingin ng mga investors kay XRP bilang isang matatag na long-term asset. Maaari rin itong manghikayat ng mga bagong traders na pumasok po sa XRP market. Ngayon ay ano po ang ginagawa naman ni Chainlink sa cross-chain technology?
Habang lumalabas ang balitang ito kay XRP, may isa pang development mula sa blockchain space. Ito ay ang project ni Chainlink na tinatawag na Cross-Chain Interoperability Protocol o CCIP. Sa madaling salita, ang CCIP ay isang technology na nagbibigay daan para mailipat ang data at value sa pagitan po ng iba't ibang blockchains. Ang ibig pong sabihin nito ay pwedeng magkaroon ng cross-currency at cross-chain settlement ng tokenized assets at saka stable coins. Maganda po ang technical na advancement na ito dahil pinapadali po nito ang ugnayan ng iba't ibang blockchain. Ngunit kung ikukumpara po sa bigat ng pahayag tungkol kay XRP, hindi pa rin kasing impactful ang CCIP dahil ito ay nakatutok pa lang sa framework at hindi pa gaanong adapted sa financial institutions. Kaya sa market impact, ang CCIP ay makapagbibigay po ng bagong oportunidad sa blockchain interoperability. Pero dahil wala pa itong malaking adoption mula sa traditional na institution, hindi pa ganoon kalakas ang epekto nito sa presyo ng market kung ikukumpara kay XRP. Ngayon ay ano po ba ang pinagkaiba ng narrative ni XRP kumpara sa iba? Ang pagkakaiba po ay malinaw. Napakalinaw po. Si XRP ay itinuturing na bahagi ng isang malaking financial transformation. Galing pa mismo ang payag sa isang kilalang institution na aktual na gumagamit nito. Samantalang ang ibang project gaya po ng CCIP ay nasa technical na antas pa lamang. Kung tutuusin, ito ang nagbibigay po ng edge kay XRP. Dahil ginagamit na siya sa totoong mundo, mas mataas po ang posibilidad na magkaroon po siya ng mas malaking epekto sa global finance. Kaya sa market impact, ang ganito pong narrative ay nagtutulak para maging mas bullish ang market kay XRP kumpara sa ibang cryptos. Kapag mas marami pang institution ang umamin ng kanilang suporta, lalong tataas po ang presyo nito at ang kumpiyansa ng mga traders. Bilang panghuli, sa lahat ng impormasyon na ito, malinaw po na si XRP ay hindi po basta simpleng crypto lamang. Ang matibay na suporta mula sa SBI Holdings ay nagbibigay po ng tiwala na may konkretong hinaharap ang digital asset na ito. Kung ikukumpara po sa ibang projects na nakatuon pa lang sa technical na aspeto, si XRP ay nasa aktual na application na. Para sa akin, ang pahayag na ito mula kay Tomoya Asakura ay isang malakas na signal na si XRP ay posibleng lumago palalo sa mga susunod na taon. Hindi lang dahil sa hype kundi dahil po sa kanyang aktual na gamit sa cross-border finance. Kung ipagpapatuloy po ang ganitong suporta ng mga institution, si XRP ay maaaring maging isa sa mga pinakamahalagang digital assets ng ating henerasyon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.